Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sinong masaya dito ngayon? Amen. Palitan kong tanong ko. Sino malungkot? Wala. Praise the Lord. We are so glad to be in the house of the Lord, and we know this is the best time of the week. Ito yung pinakamasaya, magandang araw sa buong linggo. Kasi the rest of the day, nagtatrabaho tayo, kumakayod, gumigising ng maaga, matutulog ng gabi na. Gabi naman talagang tulog, pero maliban kay Brother Joey, maliban sa mga nagko-call center dito. Pero mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon na may mga pagkakataon, the Bible says that in everything there is a season. May panahon para magtrabaho, pero may panahon din para magpahinga. May panahon na binibigyan natin ng pangangailangan ng ating mga sarili, pero may panahon din na bigyan naman natin ang pagbigyan natin ng pangangailangan ng Espiritu. So we all know, brethren, that there are two parts in our body, in our life, within us, na dapat ay maasikaso natin. If you fail one, you will face judgment. Pag na-fail ka sa dalawa lang naman mga kapatid ang dapat asikasuhin mo sa buhay mo. Una, siyempre, binigyan tayo ng katawan ng Panginoon. Asikasuhin mo ng maayos. Amen? Sabi pa nga nila, karamihan ng sakit ng tao ay abuso sa katawan. So, dapat ayusin natin katawan natin. As possible, bigyan natin ng tamang pahinga. At alam nyo ba mga kapatid, pagdating sa pahinga, na ang hirap ng katawan nadadala sa tulog. Pero ang hirap ng kalooban hindi mababayaran. So mga kapatid, by this time, kailangan mo ng koneksyon sa isang bahagi mo which is the spirit. Kapag payapa ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu sa Panginoon, makatulog ka ng maayos. Kahit may problema ka, kayang-kaya. Kahit na medyo may pinagdadaanan ka, kayang-kaya pa rin. Dahil mga kapatid, kapag payapa ang loob, ang labas or ang ating katawan ay nagiging maigi. Gayunpaman mga kapatid, kahit pakainin mo ng pakainin ng sobra-sobra ang iyong katawan, pero yung kaluluwa mo naman ay kinukulang. Bandang huli, maramdaman mo na lang, kahit anong gawin mo sa buhay mo, hindi ka masaya. Ang kasiyahan natin, mga kapatid, wala sa mga bagay na ating natatanggap. Marami nang nagkamali dyan. Marami na ang nagkaroon ng maling akala. Sabi pa nga nila, maraming namatay sa maling akala. Dahil akala nila, having all the material things in this world will give you happiness. It might be true for a short period of time. But at the end, mangungulikta yan ng kanyang renta sa iyong buhay. Mangungulikta yan ng kabayaran. Mga kapatid, pagdating sa dulo, maramdaman mo, hindi pala pera ang kailangan mo, kundi ang Diyos. Amen. Praise the Lord. We're so glad we have 14 visitors today. Praise the Lord. And binabati po natin Sister Erica Lumage mula sa Batasan Hills. Mga taga Batasan Hills ito, Sister Angel Rodriguez, Sister Ashley May Buenbiaje, mga bisita ni Sister Diana. Praise the Lord. Amen. And binabati rin po natin ang
bisita ni Brother Colonel, si Sister Neresa Malaguinyo and Sister Tricia May Abawag. Taga Cubao naman ito. Of course, binabati po natin, galing pa ito Taguig, si Sister May Masculino. Ayun, praise the Lord. Ayan, so, darating ang araw, madagdagan na ang ating mga singer. Singer itong si Sister May, kaya yun nga yung kanyang testimony, di ba? So, kanta na ito sa Tawag ng Tanghalan. Yun. Oo. Siya ay kapatid ni Brother Mark. And binabati rin po natin mula sa Talanay, si Sister Mardy Baltasar. Bisita ni Sister Juliet. Praise the Lord. And Brother Mark Paul Angelo. Si Brother Mark na lang ba eh. Villanueva, anak naman ito ni Brother Juvie. Siya yung mapabaptize mamaya. Oh, Sister, ewan ko, Sister May, matutuloy ka ba mamaya? Oh, yan. Praise the Lord. So, magpabaptize na rin si Sister May. Glory to God. Amen. And Sister Rebecca Lubaton mula sa San Mateo, Rizal. And Sister Charlita Santerva mula sa Blooming Treat, mga bisita ni Sister Beth. Nandiyan. Praise the Lord. Binabati rin po natin ang bisita ni Sister Bethany. Bisita ni Sister Bethany, taga Montalban ito. Tama ako. Sister Bethany ba ito na Bilarmino? Tapos, ang kanyang bisita, taga Batasan Hills. Si Brother Riniel Erandio and Brother Justin Pagsugiron. Dumadaming Justin dito Brother Denver Malaguinyo mula sa Cubao, bisita ni Brother Colonel and Sister Ashley May Regala mula naman sa Marikina. Di ba na-baptize na ito, Sister Ashley May? Ay ba yun? Kapatid niya yun? O ano? Ay, hindi. Parang, bisita ni Sister Nikki. Ayun. Praise the Lord. Siyempre, binabati po natin ang nasa online po natin ngayon. Binabati natin ang mula sa Isabela, Sister Cheryl Casar, Brother Pedro Katagatan, Brother Williard Laginday Sr., Sister Nati Ganaban, Sister Edlin Bawi, and Sister Vivian Lago. Ayan, hello din po dyan sa mga taga Isabela at family ni Sister Emeline and sila Chairwoman, Sister Jane and Sister Gemma. Nanonood sila dyan. Praise the Lord. And syempre, binabati po natin mula sa Montalban, Sister Sherma Katagatan. Online po siya. Mga bisita lahat ni Sister Emeline ito. Brother Leonardo Sibal mula sa Bulacan. And Sister Jenaline Fernandez mula sa Bahrain. Sister Rose Ann Castillo mula sa Hong Kong. At meron pang dalawa sa Isabela. I think ito yung kapitbahay nila ni Sister Emeline, si Sister Mary Jane Bacani. Yung nag-pray tayo. No? Sad to say, at nakikiramay po kami, binawian, kumbaga na mahinga na po yung kanyang father na bago tayo umalis ay nag-pray po tayo doon. Binabati rin po natin Sister Maritel Canceran, taga Isabela. Praise the Lord. And we're so glad we are in the house of the Lord today to hear the word of the Lord. I believe that God has something for us today. And I know that ang bawat isa sa atin ay nangangailangan sa bawat linggo, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. Because our needs for a week should be completed when we come to the presence of the Lord. Kompleto dapat ang ating makuhang nutrients, mga benefits na kailangan po natin for another week. Alam natin, mga kapatid, na ang buhay ay laging may problema, laging may kabigatan, lagi kang may dapat solusyonan. However,
if God's Word stays in our minds, nagkakaroon po tayo ng kalakasan para harapin ang ating mga pagsubok. Lahat naman tayo ay merong ganon, mga kapatid. Wala pong exempted dito. Alam nyo ba kung saan lang na wala pong pagsubok? Pag nakarating na tayo sa langit. So habang nasa lupa, may pagsubok. Kaya sikapin nyo makapunta sa langit kung pagod na kayo dito sa lupa. Praise the Lord. And ang ating pong buhay ay nakadepende sa isang araw na ito. Alam nyo ba, yung itatagal mo for this week, this is the first day of the week, and we need to be prepared. Parang kagaya nito, mga kapatid. Kung ika'y paalis at alam mong malayo ang lugar, ang iyong sasakyan na ginagamit, anong ginagawa mo? Bago ka umalis, pinupuno mo ng gasolina. Kasi along the way, hindi mo malaman kailan ka ba maubusan ng gas, di ba? No? And hindi mo alam kung malay mo doon ka nung napunta kami sa Bicol. Siyempre may lugar na puro parang gubat lang yung daanan mo doon. Wala namang gasolinahan doon sa tuktok ng bundok. No? Lalo na doon sa mga paikot-ikot. Kung doon ka maubusan, siyempre mahirap mag-igib, mga kapatid. So, it is just logical. It's just logical. Ibig sabihin, if you think about your life, you must be prepared. And in all days, alam natin, it doesn't belong to us. We know that future doesn't belong to us. It is God's power to know what's ahead. Wala tayong alam. Hindi natin alam ang bukas. And that is why, kapag napunta tayo sa bahay ng Diyos, ito ang dapat natin gawin, mga kapatid. We need to give our life to the owner of life, to the creator of life. Dahil kapag ang buhay natin ay may bigay natin sa kamay nung nagmamay-ari ng buhay, siya nang bahala. At kapag siya nang bahala, itong maganda. Sabi ng Panginoon, I know the plans for you. Amen? So alam ng Diyos kung paano Kanya buhayin at paano Kanya pagpapalain. Kaya sa araw na ito, ang ating buhay, dinadala natin, hindi natin alam ang ating mga nakaraan. Hindi ko alam ang inyong mga background, ang inyong mga nakaraan, ang ating mga nagawa sa buhay, mga kapatid. Hindi natin alam, but probably, ang ating mga buhay ay sapat para magiging kasumpa-sumpa. Ilan sa atin, posible, mga kapatid, ang buhay ay basag. Kailangan ng repair. Ilan sa atin, ang buhay natin ay, wala nang patutunguhan. Mahirap yun. Pag dumating ka sa punto na ang iyong pananaw ay hindi na malinaw, ang direction mo sa buhay ay parang hindi mo na alam kung saan ka papunta. Napakahirap na kalagayan yun sapagkat ang papunta sa iyo, malapit-lapit ka na, papunta sa depression na tinatawag. Ang depression sometimes, mga kapatid, isang bagay na naramdaman mo, parang hindi ka normal, hindi magandang feeling mo, pero hindi mo rin maintindihan bakit. Hindi mo rin alam kung paano. Kaya nga na ang ating tanging pag-asa ay ang ibigay ang ating buhay, ang iyong pag-iisip at ang iyong puso sa nagmamay-ari ng buhay. Kasi kapag siya nang umahawak ng buhay mo, alam niya kung saan kanya dadalhin. So kahit na pabayaan mo na lang ang Panginoon sa buhay mo, alam mo, you are in a safe hand. Di ba? Ika nga ay mabuting kamay ka kapag ilagay mo sa ating Panginoon. So ngayong umaga, mga kapatid, I would like to give you something from the Word of God, and this is just the next chapter of the book of Joshua. We will be reading chapter 6. And if you have your Bible with you, you can just join me. Turn your Bibles in the book of Joshua, chapter 6. Praise the Lord. And as you hold your Bible, let us bow our heads as we ask God's presence today to lead us. Hallelujah, in the name of Jesus Christ. Lord, you are the owner of life.
Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming taga-provide ng aming kailangan sa araw na ito, Panginoon. I pray that you will bless everyone. Bless our service, Lord. Let the Holy Spirit, God, be our teacher today. Hallelujah. And it shall lead us to understand your words. Let the words stay in our hearts. Hallelujah. Let your words, hallelujah, shall bear fruit in our life. God bless our service today. And let the Holy Spirit, Lord, shall anoint every listener right now. Hallelujah. Everyone in this congregation and even on the online, God, I pray that you will touch them and bless them. Hallelujah. And we shall be in praises today, God, for your name and for your glory in the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So, ngayong umaga, gusto ko rin pala batiin si galing sa Bacolod, Sister Hannah, sister ni Sister Hersia. Ayun. Saan ba Sister Hannah? Hindi ko makita. Ayun pala. Ayun, naka-black. Mukhang araw ng mga itim ngayon, ha? Praise God. Muntik na ako mag-black eh. Kaya pinili ko na lang white, pero may stripe pa rin na black. Praise the Lord. Mukhang nakatanggap ng memo ang karamihan ngayon, ha? Praise God. Praise the Lord. The topic, the words of the Lord that I will bring to you today is about a cursed land, a daring deed, and a blessing. Kung minsan, mga kapatid, dito sa lupa, ang isang bagay na wala ng halaga ay wala na ring silbi sa atin. Amen? Mga bagay na, kumbaga, ay naglipas na ang kanyang importance. Tinatapon natin bilang mga basura. And we know na wala ka nang magawa sa kanya, kaya nga nag-promote ang gobyerno ngayon. Kung meron kang basura, anong next? Ha? Anong next? Kung meron kang basura na. Hindi nyo alam? Tapon lang talaga, alam nyo? Di ba sinasabi, reuse, recycle? Di ba? Reuse, recycle. Kung may plastic ka, di ba? Ngayon, may multa pag may plastic. Ang bibili ka ngayon, maglalagay ng plastic. May bayad yun eh. Pero iwan ko sa Pure Gold, ano ba sila? Exempted? Hindi. Or sila nagbabayad. Kasi may bayad eh. Babayad ka ng 1 piso yata or 50 cents, no? Pag nagano ka ng basura. And yan ay hanggang dyan lang, mga kapatid, na magamit natin. Pero those are just things na naglipas na ang kanilang needs. Kumbaga, wala na silang silbi, so tinatapon na natin sila sa basurahan. And masabi po natin na wala ka nang magawa. Pero mga kapatid, alam nyo ba na kung pag-aralan natin ang Biblia, ang ating Panginoon ay bibihirang gumamit sa isang taong buo na. Wala kang may makita, mga kapatid, na ginamit ang Panginoon na walang problema. In fact, yung malala mo siguro na ginamit siya na parang perfect siya, si Noah. Si Noah, pero nalasing pa si Noah. In the end of his life, anong nangyari? Si Noah, kumain ng napakaraming ubas. Posible gumawa siya ng fermented grape juice. Uminom ng marami. At in fact, sa pagkalasing niya, nahubo pa siya. Itong malungkot, nadamay si Ham. Pumasok si Ham sa kanyang tent at nung makita ang kanyang hubong katawan ng kanyang ama, lumabas siya at pinagtawanan ang kanyang ama at pinagkakalat. Pinagkakalat niya. Sabi niya kay Shem, meron akong sasabihin sa iyo, pero wag mong sabihin sa iba. Pero sila lang naman ng tao nun. Katatapos lang ng baha eh. Si Daddy, hubo. Hindi pa siya nakontento kay Shem, pinuntahan niya pa
si Japhet. Sabi niya kay Japhet, halika. Huwag mo rin sabihin sa iba, ha? Nakita ko si Daddy, hubo. Ang ginawa ng dalawa niyang kapatid, imbis na tumawa or pinagkakalat pa, hindi ko alam kung paano nila ikalat dahil wawalo lang naman sila. O sabagay, may mga asawa pa sila eh. Pinuntahan ng dalawang kapatid, si Shem at saka si Japhet, kinuha nila ang kumot at patalikod silang pumasok sa tent at tinakpan ang kanilang ama. Nung gumising sila, gumising na si Noah, nalaman niyang nangyari. Alam niyo ba kung anong nangyari? Sa kasimpleng ginawa ni Ham. Simple ha? I think napakasimple nun. Napakasimple nun. Pero alam niyo ba? Siya at ang buong lahi niya sinumpa. Dahil sa ginawa niya. Alam niyo ba kung sinong lahi niya? Africa. Alam niyo ba kung anong sabi ni Noah sa kanya? Ikaw ay magiging alipin ng iyong mga kapatid. Alam niyo ba kung anong nangyari? Iwan ko sa inyo kung may nagbabasa sa inyo ng history, pero ang lahat ng mga tao sa Africa, ginawang slave, binenta sa Amerika, binenta sa Europa. Ang Europa, lahi ni Japhet, ang Amerika at ang ibang lugar sa Arabia, lahi ni Shem. Amerika at Europa, mga lahi ni Japhet, bininta ang kanyang lahi. Bakit? Saan nanggaling? Sa simpleng pagkakamali. Sa simpleng ginawa na hindi pinag-isipan. Now ngayon, mga kapatid, alam nyo ba na dapat sa kay Ham dadaan ng blessing? Kasi anak niya si Kanaan. Anak ni Ham si Kanaan. At ang Kanaan, promised land. Magiging promised land. Pero dahil sa ginawa niya, nagkaroon siya ngayon ng sumpa. And hindi ko alam kung pati ang pagiging itim kasama sa sumpa. Ay, wala namang itim sa atin dito, brown lang, di ba? Pwedeng overcook, pero hindi namang itim. Yeah? In fact, sabi nga ng kwento, tayo daw yung pinaka-perfect na ginawa ng Diyos yung Pilipino lang ang perfect. Kasi, nabasa nyo ba yon sa Story on Parade? Nung elementary pa kami, may libro kami niyan puro kwento lang yan. Mga alamat, mga ano. So, may kwento doon tungkol sa creation. So, ang Diyos daw ay naglikha ng tao at nagluto siya ng lupa. Lupa, luto niya. And, napasubra. Napasubra, wala pang experience Napasubra, naging itim. Ngayon, kumuha siya ulit ng lupa, niluto niya ulit para maging tao. Kinapos naman, natakot naman siya na masunog, nasobrahan naman. Kulang sa luto, kaya naging maputi. Yun naman mga Amerikano, ngayon, may experience na siya ng pagkasunog, may experience na siya ng kulang sa luto. Nagluto siya, ang lumabas, brown Filipino, perfect. Praise God. Now, ngayon mga kapatid, maraming mga bagay na, tandaan po ninyo ito, ang ating mga ginawa may epekto sa atin. And sometimes, may mga ginagawa tayo na pwedeng, masabi natin mga kapatid, pwedeng ma-reverse. Pero may mga ginagawa na hindi ma-reverse. Now, ngayon, ang ating topic ngayon, although this is about the fall of Jericho, the land na sinumpa. However, because of a daring deed, mula sa sinumpang lupa na yan, lumabas ang isang pagpapala. Alam niyo, pag ang Diyos humawak sa buhay natin, kahit kasumpa-sumpa ka, may solusyon ka pa. Amen? Kahit basag-basag ka pa, may solusyon ka. Dahil ang ating Panginoon, wala namang imposible sa Diyos. Ang kanyang nakikita,
kaya kanyang i-repair kung gusto mong magpa-repair. He can fix you if you want to be fixed. Praise God. The only person that God cannot fix is the person who doesn't want to be fixed. Pag umayaw ka sa sinasabi ng Diyos na gusto kanyang ayusin, mga kapatid, walang magawa ang Diyos. Dahil buhay mo yan at hindi kanya pwedeng diktahan at pangunahan hanggang sa ialaw mo ang Diyos na magdikta ng buhay mo at pangunahan ng buhay mo. Alam niyo ang buhay natin kasi kung pakialaman niya ang buhay natin, mga kapatid, na hindi mo alam at wala kang choice doon, mga kapatid, anong mangyayari sa judgment? Paano kanya i-judge kung siyang gumawa para sa'yo? Amen? Kaya lahat tayo dito ngayon, mga kapatid, tandaan ninyo, ang ating mga nagawa, ang ating mga ginagawa ay may epekto sa ating kinabukasan. We are a product of yesterday. And what you think today and how do you have your life is a product of your decision years back. Nung maliit ka pa posible or nung nandun ka pa, nag-aaral ka pa. Di ba? May mga ilan, mga kapatid, pinapaaral ng magulang, ayaw mag-aral. Bulakbol ang ginagawa. Ngayon, hindi siya nakatapos, wala siyang magandang trabaho. Anong naging trabaho? Pwedeng kung magko-construct na lang siya kasi sa construction, walang, ang biodata mo doon, name lang at address eh. Bakit? Kasi nung pinapaaral siya, ang nasa isip niya, wala namang halaga ang pag-aaral. Kasi kung alam mo ang halaga ng pag-aaral, siyempre nag-aaral ka. Di ba? Pero siyempre, hindi naman lahat nag-aaral, naging mabuti ang buhay. Bakit? Kasi depende sa paghahawak mo ng buhay mo. In fact, mayroong mga grade 6 lang, matindi ang diskarte sa negosyo. Mayroong nagmilyonaryo, grade 6 lang, o kaya high school lang. So mga kapatid, ano po ang basihan doon? Ang mga bagay na yun is how you act in your life. Paano ba? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Kasi kahit mayaman ka, kung wala ka may ginagawang mabuti sa buhay mo, magiging mahirap ka. Ang dami kong nakitang mayaman, mga kapatid, ngayon naghihirap. Dati-rati, iniisip nila, kahit maggumastos ako, alam niyo, di ba sa mga taga-Negros dito? Sabi nila, ang pera sa Negros, pinipiko, pinapala. Kaya maraming galit sa mga Ilonggo kasi mayabang. Mayabang. Kalay mo, punta ka sa Negros. Ang pera doon, pinipiko, pinapala. Ngayon, ang piko pinipera. Ang pala pinipera na. Kasi mga kapatid, alam nyo kung anong nangyari. Noong mga kapanahonan na yun, matindi ang diferensya ng tao is just only about rich and poor. Maliit ang porsyento ng gitna. Kung hindi ka sindero, tapasiro ka. Ganon ang trabaho sa Negros dati. Kaya maraming mga galing sa ibang probinsya, naging sakada, tawag sakada. Galing sa Cebu, galing sa Negros Oriental, galing sa Iloilo. Pumupunta sila doon kasi pagdating doon sa Negros, parang mayayaman daw yung mga tao. Pero pag nandun ka, dalawa lang naman ang tao. Kung hindi mayaman, mahirap. Maraming mahirap, mga kapatid. Gastos lang sila. Alam nyo kung ano ang minsan nasa isip nila. Kahit daw araw-araw, gumastos sila ng hundreds of thousands before, napakalaki na nun. Hindi maubos pera nila. Anong nangyari? Ngayon, napakaraming mga mayayaman na ang kanilang mga apo ay naghihirap. Bakit? Kasi mga kapatid, along the way, hindi nila pinantayan ng paggawa ang mga oportunidad. Now, if you receive opportunity and you don't do an action, walang mangyayari. Amen? Pag palagi kang negative, offeran ka ng trabaho, sabi, kaso hindi ko alam yun eh. Punta ka, mag-apply muna ako, apply ka, pag-apply. Kaso ito lang yung trabaho namin. Kaso hindi ko kaya yun eh.
O, saan ka pupunta? Mag-a-apply ako. Sir, baka may bakante dyan. Ay, oo, may bakante kami. Ito yung ang trabaho. Kaya mo ba to? Ay, ganun ba, sir? Kaso hindi ko kaya yan, sir eh. Oh, ano? Anong gawin mo? A-apply ako. Di ba, puro ka na lang apply, pero ang nasa isip mo, wala ka namang kayang gawin, mga kapatid. Alam ninyo, ang isang tao dito sa lupa, ang kanyang buhay is always the effect of what he has done. Sabi pa nila, the result justifies the deed. Ibig sabihin, kung ano ka ngayon, yan po ang result at answer sa ginawa mo nung nakaraan. Kaya kung mag-improve man kayo, mga kapatid, you have to change today. If you want to improve your life, if you want to be saved, you have to decide today because your decision will matter by tomorrow or by the next day or by the next week or by the next year. Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi mo alam kung kailan ka ililigtas ng Panginoon at kailan tayo kukunin ng Panginoon. Mga kapatid, our salvation depends on our action today. But then again, I would like to tell you that even a cursed land, because of a daring deed, turns out and brings out a blessing. Ganon ang buhay natin. Tayo'y walang silbi. Pero may gumawa tayo ng isang desisyon sa buhay natin. Gumawa tayo ng isang bagay sa buhay natin and it turns out to be a blessing para sa ating lahat. Ito'y kwento ng Israel after they already crossed Jordan, and when they were in Jordan, the Bible says, now Jericho was straightly shut up, naka-cross na sila sa Jordan, because now of the children of Israel, none went out and none came in. So ang Jericho ay nasara, walang makalabas, walang makapasok. So gutom yun. Pag ganyan, gutom yun. Sa gera, pag ang kalaban mo naka-kumpas na ganon, nung unang panahon, teknik ito. Walang away masyado. Ang gagawin ng malakas na grupo na nasa labas, i-invade nilang lugar, iikot sila dyan, paikutan nila ang lahat ng pasilyo at daanan ng isang kaharian, and then isa-shut down nila yon. At kapag na-shut down nila yon, ang tao doon sa loob ay magugutom. So, because they are hungry, so mawalan sila ng lakas, and then madali na silang mag-surrender. Yan ang nangyari noon sa Israel. Kung maalala ninyo na kumpas sila. At alam nyo ba ang pinaka-worst na nangyari dyan sa Bible? Na ang mga ina nagkasundo na ang anak ng isa kakainin nila ngayong araw. Sumunod na araw, yung anak naman ng isa. Oh. Di ba nagkaroon pa nga dyan ng kwento na ayaw ng isang nanay na ipakain yung kanyang anak? Ganon din ang nangyari noon sa Russia. Nung pinasok sila ni Hitler, ng mga German forces, sinara nila ang St. Petersburg. At nung nasara nila ang St. Petersburg, that was Stalingrad before, pinaikutan nila. Alam niyo ba kung anong nangyari? This is a true story. Yung mga patay na mga Russian sa daan, kinukuha yan. Kinukuha. Tapos dahil malamig naman doon, sa yelo na lang nila nililibing, buo ang katawan, niluluto nila. Para makasurvive. So itong nangyari na ito, kagaya nito, ang Jericho ngayon ay parang nandun sila sa isang dilemma. And in fact, mga kapatid, parang nahirapan sila mag-conceive kung paano pa sila mabuhay. Ang sabi ng verse 2, and the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. And ye shall compass the city, ye men of war, and go round about the city once, thus shalt thou do in 6 days. So, akalain mo yon? 6 na araw, ipaikot-ikot sila. So, paubos na yung stocks ng Jericho. And in verse 4, it says, and the 7 priests
shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priest shall blow with the trumpet. Ito kakaiba. So, ang normal na laban, syempre harapan. Kaya dapat malalaki ang mga valiant men, sila yung mga mga maskulado talaga, yung mga malalakas. Kasi noong unang panahon, ang gera harapan talaga, hindi kagaya ngayon na technology na ang naglalaro. Noong unang panahon, kailangan malakas, matibay, magaling sa laban. Pero itong nangyari na ito, ang gustong ipakita ng Panginoon is that a war could be won without fighting. So dapat maintindihan natin ito, mga kapatid. Dahil the same principle ng binibigay ng Diyos sa kanya mga pinili, na hindi lahat ng laban sa buhay, mga kapatid, kailangan mong labanan. Sometimes you have to allow God to have His way para ikay lumay makapahinga. Akalain mo yon, kung mag-gera yon, siyempre may patay. Pag nag-gera yon, siyempre pagod ka, masugatan ka. Pero this time, gusto ipakita ng ating Panginoon, pwede ka manalo. Pwede ka manalo sa laban ng buhay mo na hindi ka nagpapakahirap. Alam niyo ang mali minsan sa tao, ang lahat ng kanyang problema pinapasan niya. Tama? Pinapasan natin ang ating mga problema hanggang sa malugmok ka na lang na malugmok, mga kapatid. Pero ang Diyos nandyan lang. Nandyan lang ang Panginoon naghihintay sa'yo. Naalala ko one time, mga kapatid, matagal ko na ito nabasa rin ni Gideon, so kinuwento niya sa akin nung kahapon, I think kahapon. Sabi niya, merong isang tao, na-trap siya sa dagat, nalunod, na-shipwreck siya, so nagpalutang-lutang siya sa dagat. And he prayed, Lord, save me. And then may dumating na bangka. Sabi niya, hindi ganyan ang gusto kong pagkaligtas sa akin. Hindi yan ang salvation na binibigay sa akin ng Panginoon. So umalis ang isang bangka. Nag-pray siya ulit, Lord, save me. Dumating ulit ang isang bangka. At sabi niya, hindi ganyan ang blessing, hindi ganyan ang pagkaligtas na gusto ko, Lord. So hindi siya sumakay sa bangka, umalis ang bangka. Siyempre, nalunod siya. Nung nalunod siya, napunta siya sa langit at tinanong niya ang Diyos, Panginoon, bakit nung time na nandun ako sa dagat, hindi mo man lang ako niligtas? Sabi ng Diyos, niligtas kita, 2 beses pa nga eh. Sabi niya, yung 2 boat, akin yun. Kaya lang ayaw mo sumakay. Napag-isipan nyo ba, mga kapatid, na sometimes may mga solusyon ang Diyos sa buhay natin, pero ayaw natin sundan kasi nga, hindi tama gusto natin. Nagre-reklamo ka pa. Hindi ka rin marunong sumunod. Naalala ninyong kwento, matagal na to? May isang tao, madilim, nahulog sa bangin. At sa kagandahang palad, mga kapatid, nakasabit siya sa puno, sa sanga ng puno. Gabi. Sabi niya, Panginoon, padalhan mo ako ng tagapagligtas na ma-rescue ako. Kasi hindi ko kakayanin maglambitin dito ng magdamag. Maya-maya may narinig na boses. Bumitaw ka. Sabi niya, Lord, ano ba naman yan? Pag bumitaw ako, patay ako. Mga bato ang ilalim nito, Lord. Please, Lord, iligtas mo ako. Dumating ngayon, 2 oras makalipas. Nanalangin ulit siya ng time din, Lord, iligtas mo ako. Sabi ng boses, bumitaw ka. Oh, Lord, gusto mo na ba talaga akong mamatay? Alam mo naman, puro bato ang ilalim. Hanggang mag-4 ng madaling araw, nanalangin siya ulit, Lord, hindi ko na kaya maglambitin dito. Iligtas mo ako. Narinig niya ulit ang boses. Bumitaw ka. Oh Lord, talagang gusto mo na akong mamatay, Lord.
Dumating ngayon hanggang mag-alas 6, nanginginig na siya. Oh. Nakita niya na ngayon. Nakita niya na yung paligiran. Alam niyo ba kung anong nangyari? Isang dangkal na lang pala, lupa na. Oh. Minsan mga kapatid, gusto ka iligtas ng Diyos, ayaw mong pakinggan. May naalala din ako isang palabas, movie. Yung Minds, ang title, iwan ko nakapanood kayo. Kasi pinakat up ko ng Netflix so nanood kami for the last time. Yung napanood namin, Minds. Yung sundalo, yung kanyang kasama, nakaapak, puro landmines Puro landmines, sumabog ngayon. At siya naman, nakaapak din, nag-click. Merong bumba. So, hindi siya makagalaw. Ang kanyang kasama nandun din, nagingalo. Sabi niya, tutulungan kita. Sabi, hindi ka makaalis dyan. Meron ka rin Meron ding landmine. Oh. Ang nangyari, mga kapatid, nagbaril na lang yung kasama niya kasi nga, hindi na makaya yung sakit. Oh. Pagkatapos, nag-ideya siya na makatawag sa kanilang hindi siya mapadala ngayon ng rescuer. Ang sabi, ang pinakamadaling mapuntang ka in 52 hours. Sabi niya, hindi na ako makatagal ng 52 hours. Kalahin mo yun na lahat na lang ng pwesto, paano ka makatulog, di ba? Ang 52 hours, ilang araw yun? 48 days kasi 2 days. 48 hours, 2 days. So that means 2 days and 4 hours. Mula nung nandun siya at maghapon, hanggang gumabi, hanggang magumaga, hindi na siya halos. Putok-putok na ang kanyang mga bibig. Meron na siya mga hallucination at sinasabihan na siya. Kung ako sa'yo, move on. Huwag kang magstay, move on. Sabi niya, alam mong hindi ako makahakbang. Pag maghakbang ako, sabog, hindi pa sila magkaintindihan. Saan language lang? Balik yung tao sa kanya. Pero yung tao na yun, na nagatid pa sa kanya ng tubig, marunong umiwas. Ang hindi ko alam, ba't hindi niya lang sinabihan na wala yan? Pero kahit sa bagay, sinabihan niya Kung ako sa'yo, humakbang ka, go on, move on. Ayaw niya talaga. Ito na ngayon. In 52 hours, akalay mo yun na paghihirap ng tao. Tapos tumawag siya ulit. Madidelay ng 17 hours. So dagdag na naman. Nanginginig na siya. Putok-putok na yung mga labi niya. Si disyerto At lagi na may mga hallucination na siya. May mga nakikita na siyang, yung mga nakikita niya pala, mga patay na yon ng mga tao, nakikipag-usap sa kanya. Binigyan pa siya ng toy. Tinuturo ng bata. Ayaw niya talaga maniwala. Bandang uli, mga kapatid, hindi niya na kaya. Sinabihan siya kasi kung anong solusyon, pero ayaw niya na rin maniwala. Lumukso siya sa kabila, hindi naman pumutok. Andyan na yung rescue. Akalain mo yun. Mga more than 3 hours, 3 days. 3 days na penitensya. Tapos, kinuha niya, binalikan niya yung naapakan niya, lata pala. Lata na may laruan. Ang laruan yun pa yung binigay ng bata na laruan sa kanya. Yung plastic na sundalo na kaganyan. Pero nandyan na rin ang rescue. Pero akalain mo yun, for 3 days, nagpakahirap ka na wala naman pala. Pero may nakuha akong lesson, sometimes ganun tayo. Ayaw natin magtiwala sa Diyos, gusto natin talaga pasanin. Amen? Kaya napapagod ka Bumibigay katawan mo, bumibigay ang isip mo, kasi ayaw mong ibigay na lang sa Diyos. Ayaw mo magtiwala sa Diyos. Minsan, mga kapatid, parang napakahirap magtiwala sa ating Panginoon. Pero
Pero ang gustong iparamdam ng ating Panginoon, kagaya ng Israel, this time, malalaman ninyo, hindi nyo kailangan makipaglaban para sa inyong kaligtasan. I will fight for you. Maraming beses inuulit ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. At yan ang pagkakaiba ng taong may Diyos at walang Diyos. Dahil kung wala kang Diyos, pasanin mo lahat ng problema mo. Lahat ng kabigatan mo, ikaw na lang magpasan. Pero kung may Diyos ka, mga kapatid, meron kang pagbibigyan ng mga kabigatan, meron kang pagbibigyan ng kalungkutan, meron kang pagbibigyan ng mga problema. Kaya mga kapatid, yung mga Christians na bumibigay, ang tingin ko doon, nauna silang bumigay sa Diyos. Because if you still have faith in God, God is able. Sabi ng Panginoon, nothing is too hard for me, nothing is too difficult for me, nothing is impossible with me. And that's the privilege na bihira nating gamitin. Bilang mga anak ng Diyos, kagaya ng Israel, may mga pribilehiyo tayo, pero bihira nating gamitin sa buhay natin. Nalulungkot ang Diyos kapag hindi ka nag-withdraw ng mga benepisyo mo, mga kapatid. Alam nyo ba yon? Ang Diyos nalulungkot. Nalulungkot siya na ang dami mo ng deposito rito, ang dami mo nang pwedeng ma-withdraw, ayaw mo mag-withdraw. Napapagod ang mga paa mo papunta sa presensya ng Diyos para mag-withdraw ng blessing mo. Samantalang blessing mo, ang patong-patong na, ang kapal-kapal na, nalulungkot ang Diyos at sinasabi niya, kailan mo to i-claim? Kailan mo to kunin ang mga blessing na ito? Because sometimes the issue is your faith. We cannot trust God. But I've learned in my life, I had been from down, lahat ng sitwasyon sa buhay. Sabi ko nga, sa mga pastor na tinitraining natin, lahat ng pwedeng ma-experience ng isang pastor, na-experience ko na. Na-experience kong mag-isa. Na-experience kong walang pagkain. Na-experience kong walang katulong. Na-experience kong walang fellowship. Na-experience ko na pinabayaan ako ng aking senior pastor. Na-experience ko na inagawan ako ng church. Na-experience ko na mga taong tinulungan ko, sila pa ang nag-tridor sa akin. Na-experience ko yun. Na-experience ko na wala ng perang matatanggap, maraming bayaran ng church. Pero mga kapatid, never in my mind did I ever think na ito'y pasanin ko dahil ang aking claim sa Diyos, Lord, itong masabi ko, Lord, kung pinadala mo ako, pinili mo ako, gastusan mo ako. Sagutin mo ako. Kahit itong church ngayon na inyong tinatayuan, mga kapatid, this is born out of faith. Because we don't have money, we don't have any opportunities, mga kapatid. But right now, you are sitting down in a place of faith. Kaya mga kapatid, sometimes, hindi ba ninyo alam, minsan tayo, mas gusto pa natin, kung minsan may pagbibigyan tayo, ayaw niya tanggapin. Minsan iniisip natin, hindi okay lang, at least, mas marami pa nga akong pera eh. Kung ayaw mo tanggapin, marami pa akong ano. Pero ang Diyos iba. Pag hindi mo tinanggap ang gusto niyang ibigay sa'yo, nalulungkot siya. Alam niyo kung bakit siya nalulungkot? Kasi alam niya, sa dulo, maghihirap ka. Sa dulo, magkakaroon ka ng mga problema. Sa dulo, hallelujah, bibigay ka. Kaya sabi ng ating Panginoon, my grace is sufficient for you. Hallelujah. Ibig sabihin sa buong buhay natin, anuman ang iyong pinagdadaanan, sapat ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Minsan ang problema natin, hindi tayo marunong magtiwala sa Diyos na ito. We always shout, I have faith in God. I believe in the Lord. I believe that He will help me. I believe that He will bless me. But faith is nowhere to be found. Because the expression of faith is works. Mga kapatid, mamaya,
Dahil ang sabi rito ng ating Panginoon, and it shall come to pass that when they make a long blast. Ay, ito muna. Verse 3. In verse 4, and 7 priests shall bear before thee. Ay, dyan na ba tayo? Verse 5. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. So akalain mo yon mga kapatid, hindi mo kailangan magdala ng bulldozer, hindi mo kailangan magdala ng mga backhoe para sirain ang pader ng iyong kalaban. Ang sabi ng ating Panginoon, ang gawin ninyo ganito. Sa loob ng 6 na araw, bawat araw, ikot kayo isang ikot. At pagdating sa pang-7 araw, umikot kayo ng 7. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko talaga maintindihan bakit ganun. Isang araw, isang ikot. Pero alam ninyo, ano ang nandun? Palagay ninyo. God is testing the obedience of Israel. Wala namang silbi. Di ba? Ano bang mangyayari? Ikot ka lang ng ikot. Ikot ka, Lord. Ano ba naman pinagagawa mo sa akin, Lord? Okay na, Lord. Tapos na. Next day, ikot ka ulit. Ha? Wala namang may nangyayari, Lord. Ikot. Sige na nga. Ikot. Lord, parang wala namang may nangyayari. Hindi naman nag-unti-unti yung nahulog yung mga pader. Parang walang silbi tong ikot na to, Lord. O ayan na, Lord. Nakadalawa na po ako. The 3rd day, ikot. Napunan niyo ba minsan ganun ang ating karakter? Naiinip tayo. Hindi mo mabigay-bigay sa Diyos ang kanyang kalooban. Alam niyo, wala naman talaga silbi yun eh. Isang beses lang naman talaga. Sipain lang naman. In fact, i-blow lang yun ng isang anghel. Lahat ng pader na yun, tumba yun. Pero ang sinusubukan ng Diyos, ano? Obedience. Your obedience. Hallelujah. At pagkatapos ng 6, akalain mo yun, palagay niyo, walang may nagtatanong. Siguro magkatabi. Sis, napuna mo ba? Parang nasisiraan na yata si Joshua. Ano ba yung pinagagawa sa atin? Pinapaikot lang tayo. Pwede naman na lusubin na lang to eh. Kasi gutom na yung mga yan. Tayo, nagugutom na sa kakaikot. Puro reklamo. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, wala kang mapapala sa reklamo. Mabuti siya na kung magreklamo ka, may solusyon. Kaya next time, kung ikaw may reklamo, mag-isip ka na ng solusyon. Para reklamo mo, solusyon mo. Tama? Nakapag-aral ka pa. Amen? Ngayon, pang-7, ito matindi. Ito pang matindi Sabi ng Diyos, walang ingay. Walang ingay. Dapat walang may marinig. So, kalain mo yun? Siyempre, may mga tao talaga na parang hindi makapigil ng mga bibig, di ba? Brad, sabi walang ingay, Brad. 7 beses, pang-7 araw. 7 beses, siyempre medyo sa isip nila, nagtatanong na sila. Ano ba to? Alam nyo ba minsan, ang buhay natin, may mga nangyayari sa buhay natin, hindi mo talaga maintindihan. And sometimes sinasabi mo, Lord, pwede naman pwede mo namang sagutin Di ba? Minsan may mga sakit, hindi ka agad-agad pinapagaling ng Panginoon. Bakit? Kasi sometimes walang halaga sa atin. Matapos na
makamta natin at ma-experience natin ang himalaan ng Diyos, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya minsan, napag-isipan ng Diyos, napag-isipan niya na installment na lang imbis na cash basis. Gusto mo cash? Kaso tinitingnan ng Diyos, mukhang baka hindi ka ubra dito, kaya installment na lang. Sa installment, reklamo ka. Pero mga kapatid, ayon sa Biblia, sinunod nila. At sa pang-pitong ikot, and on the seventh turn, sabi ng Panginoon, blow the horn. Ang nagawak ng horn, mga priest, mga sacerdote lang. So, 7 sila. 7 horn. 7-7 lagi ang ng Diyos eh. Hindi ko rin maintindihan. Siguro sa langit, maintindihan natin bakit ang 7 talaga mahalagang numero sa Diyos. Pero, when they blow the trumpet at sabay sigaw, alam nyo ba, ang sigaw na to, tingin ninyo, ano lang, yung, wah, wah! Ganon? Hindi. Ang sigaw na yon, pagpupuri sa Diyos. Sumigaw sila ng praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Sabay-sabay. Alam nyo ba, kusang nagsitumbahan ang mga pader. Kusang nagsitumbahan ang mga pader. Walang kahirap-hirap. Mahirap ba sumigaw? Hindi Mahirap ba sumigaw? Hindi naman buong araw sumigaw sila, di ba? Sandali lang. Minsan nga, mga kapatid, mas maigi pa sa basketball. Nauubos ang natin, ang lalamunan natin, nagagasgas sa basketball. Yes! Yes! Shoot! Shoot! Yes! Wow! 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 Pero sa church, mga kapatid, purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Amen? Saan ba tayo dyan? Alam nyo ba ang pagpupuri, maraming victory ang nandun sa pagpupuri. Praise the Lord. Kaya pag pumunta kayo dito nyo ubusin lalamunan nyo. Dito nyo ubusin ang lahat ng boses nyo. Kasi sigaw ng pasasalamat, pagpupuri sa mahal nating Panginoon. Huwag dyan sa labas, sa mga basketball, sa mga kung ano-ano. Minsan sa mga basketball talaga, di ba? Pati nga sa sabong Pati sabong, naubos ang buses. Kahit nga doon na lang sa mga Korean, mga BTS. Ay, nako. BTS dumating, BTS! Nawawala na sa sarili. Ay, alam nyo ba na kahit yung mga mananampalataya nababaliw sa BTS? Yung paninda ng McDo na parehas lang namang French fries yun dahil may pangalan na BTS, nagpila pa sila, ang kahaba-habang pila. Sabi ko, ano ba yung pila na yan? Pila sa BTS. Andiyan ba BTS? Hindi, yung produkto ng McDo. BTS, pagka gano'n na lang, bili ka to styro, lagyan ko na lang BTS. 1,000 BTS, sulat mo BTS lahat, kahit bibilhin na, yun lang naman palang binibili. Diba? Sometimes mga kapatid, ang ating energy, ang ating mga talento, ginagamit natin sa wala. Gamitin mo sa Diyos, and God will bless you more. God will use you more. And you will benefit on that. Hallelujah! Ako, nung nakilala kong Panginoon, wala ko ni kahit na nung artista na parang mababaliw ako. Yung iba parang naluha pa. Huwag ganun. Gawin mo sa Diyos, matutuwa ko. Hallelujah! Dito ka sumigaw. Ibuhos mo ang sigaw.
Mga kapatid, pag sumigaw ka dito, victory! Victory! Hallelujah! Blessings shall come upon you! Oh! Hallelujah! Blessings shall come on you if you praise God. If you praise Him with all of your heart. Hallelujah! Si Paul and Silas, nabanggit kanina rito. Alam nyo ba kung anong kwento? Nilati ko sila, alam nyo kung anong ginawa nila? Anong kasalanan nila? Wala silang kasalanan. Ang kasalanan lamang nila, they preach about Jesus Christ. Sinabihan sila, wag nyo nang gamitin, sabihin yung pangalan na Jesus. Allergy sila. Alam ninyo ang diablo, allergy yan sa pangalan ni Jesus. Kaya hinuli sila. So para wala na silang magawa, ang ginawa sa kanila, nilatigo sila kasi protocol yun. Basta mahuli ka at ibilanggo ka, bago ka ibilanggo, latiguin ka muna. Palagay ninyo mga kapatid, kung ordinaryong pag-isip at hindi committed itong si Paul and Silas, hindi ba sila mag-isip, Lord? Nagtrabaho kami para sa'yo. Nag-outreach kami para sa'yo. Gumastos ako para sa'yo. Nagtrabaho ako para sa'yo. Pero Lord, ito ba ang aming mapapala? Di ba? Pwede mong isipin ganun. At marami sa atin minsan nagtatanong, Lord, faithful naman ako ah. Bakit hindi man lang sinasagot ang aking panalangin? Alam nyo, kung ako tatanungin ninyo mga kapatid, yun ang mga bagay na hindi ko rin kayang sagutin. Pero ang tangi ko lang sigurong masagot sa'yo, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Pagkatiwalaan mo lang ang Diyos. Kasi alam ng Diyos kung anong nakakabuti sa'yo. Kinakapos ka lang eh. Kinakapos ka ng pananampalataya. No, ngayon, mga kapatid, nilatigo sila. At pagkatapos, nilagay sila sa Bartolina. Ang Bartolina, mga kapatid, ang paa nila nakatali, ang kanilang kamay, nandun sa taas ng kanilang, parang pinaka chain lock. Pakahirap, no? Na-realize nyo ba yung iba nga sa atin, hindi na maka-exercise eh, di ba? Pagka ganyan tayo, hanggang tuhod lang ang kamay natin, di ba? Wala na. Wala na. Di ba? Sa kanila talaga nakaganon. Yung chain lock doon sa paa, yun din ang chain lock ng kamay. So, posible nakaganon sila. Bali nakaupo. So, sapat na dahilan yun para ika nga, malungkot, ma-prostrate. Sapat na dahilan yun para pag-usapan nila na siguro, Brad Paul, pag-isipan natin ito, mukhang nalalagay tayo lagi sa alanganin dahil sa pangalan ni Jesus eh. Baka pwede naman, Brad Paul, na medyo kumalma lang muna tayo. Diba? Pwede lang pag-isipan, pwede lang pagplanuan, pero hindi ganun. Dalawa sila, wala silang iniisip na kahit ano. Masaya sila na nakaranas sila ng kapigatian para sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! At ang sabi ni Paul, Brother Silas, di ba marunong kang kumanta? Opo naman. Mag-song service tayo. Alam nyo ba mga kapatid, kumanta sila. Nag-song service. Hindi ko alam kung anong kanta nila. Anong kanta daw? Sing hallelujah. Anong tono? Yun. Yun nga siguro yun. Brother Silas, ready? 1, 2. Ginanyan ni Paul ang Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing
Hallelujah. Sing hallelujah. Naglindol. Akalain mo yon? Gumalaw ang kamay ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa pagpupuri nila, dahil sa pagkanta nila, gumalaw ng kunti ang kamay ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito,